Buksan po natin yung ating mga Biblia sa aklat ng Lucas, chapter 13, verse 6 to 9. Luke chapter 13, verse 6 to 9. Ganito po ang ating mababasa. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakakasikip lang yan. Sumagot ang tagapag-alaga, Wag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito, sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Sa umagang to ay pag-aaralan po natin ang aral tungkol sa parable of the fig tree. Parable of the fig tree. Kapag sinabi po nating parable, ang simpleng kahulugan po ng parable is an earthly story with heavenly meaning. Makalupang kasaysayan na may makalangit na kahulugan. So yun po yung simpleng kahulugan ng salitang parable. Sa pagkakataong ito ay, ang sabi ng mga talata, bago pa po pala banggitin ng Panginoong Yesus ang parable na ito, mula po dun sa verse 1 hanggang verse 5 ng chapter 13 ng Lucas, meron pong paulit-ulit na binabanggit ang Panginoong Yesus tungkol sa verses na ito. Ano yung paulit-ulit na sinasabi niya? Kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Ilang beses pong binanggit ng Panginoong Yesus yung word na yan, the same word, dyan po sa mga verses na yan. Uulitin ko, ang sabi ng Panginoong Yesus, bago niya banggitin yung pong talinhagang ito, ang sabi niya, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. So ang kausap ng Panginoong Yesus, hindi lamang yung kanyang mga alagad, kundi yung mga Galileyong naroroon nung panahon na iyon. Saka po binanggit ng Panginoong Yesus ang talinhagang ito. Maaring narinig nyo na po sa maraming beses ang parable of the fig tree. Ano ba yung fig tree? Ito yung puno ng igos. Ang puno ng igos ay maraming pong beses na binanggit sa buong Biblia. From Genesis hanggang Revelation ay binabanggit po yung fig tree, yung puno ng igos. Alam niyo po, ginugal ko yung puno ng igos kasi hindi po ako familiar. Ano ba yung puno ng igos? Ang puno ng igos, binanggit na po siya sa Genesis. Ang dahon po ng puno na ito ang ginamit ni Eva at ni Adan para ipantakip sa kanilang katawan nung natuklasan nila na sila'y hubad. So ibig po sabihin, ang dahon ng fig tree ay malalapad. Kasi kaya niyang takpan yung katawan na hubad ni Eva at ni Adan. Doon po unang nabanggit yung pong fig tree, yung puno ng igos. Ang bunga po niyan ay para siyang hindi ko siya ma-pronounce talaga pomegranate? Yun na yun. Yun po yung bunga niya na maliliit doon, na meron siyang parang seed sa loob. So yun yung bunga niya. At ang benefit po ng fig tree sa kanila, yung bunga niya ay very medicinal.
maging yung dahon niya at yung mga sanga niya, ginagamit po nila sa medicine, yung mga sanga-sanga at dahon-dahon ng fig tree. So maraming gamit ang fig tree sa Mediterranean countries. So, ibig po sabihin, ito pong fig tree ay maraming beses na binanggit siya sa banal na kasulatan kasi ito pong sinasabi na pagka nabanggit po itong fig tree ay na-associate siya sa kasaganaan, sa well-being ng isang bansa. At kung maging ang Panginoong Yesus, maraming beses niya pong ginamit sa parables niya, even sa kanyang pangangaral, yung fig tree o yung puno ng igos. Meron pang ang instance na ang puno ng igos ay sinumpa ng Panginoong Jesus dahil hindi rin siya nagbubunga. Pero dito sa pagkakataong ito, nais po nating tignan, ito pong parable of the fig tree. Ang sabi po sa mga talata, verse 6, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya ito kung may bunga, ngunit wala siyang nakita. Simple po yung kasaysayan, no? Merong isang may-ari ng ubasan. So nakatanim yung fig tree sa gitna ng vineyard, sa gitna ng mga ubasan. Na ang sabi ng talinhaga, minsan yung may-ari ng vineyard na yon, nung ubasan na yon ay pumunta, dumalaw doon sa kanyang vineyard at tinignan niya kung itong puno ng igos na ito ay may bunga. Sa kanyang kalungkutan, wala siyang nakitang bunga. Yung disappointment nung may-ari ng vineyard, dahil wala siyang nakitang bunga, ang sabi niya, putulin mo na, nakakasikip lang yan dyan. Kung tayo po, yung may-ari nung vineyard na yon, nung puno ng igos na yon, na 3 taong ka nang bumabalik-balik doon at naghahanap ka ng bunga, normal po sigurong pakiramdam ng isang nagtatanim na umaasa siya doon sa bunga ng kanyang itinanim. Tama po ba? O, subukan natin magtanim ng sili. Kasi si Abby may tanim na sili sa bahay. Umaasa ka dahil doon sa itinanim mo na magbubunga yan. Kasi meron kang ginagawa para ma-reach niya yung pagbubunga eh. Hindi ko lang po alam kung ilang taon bago magbunga yung fig tree. Pero maliwanag yung sinasabi ng Biblia na 3 taon nang bumabalik doon yung may-ari pero wala siyang nasumpungang bunga. So ibig sabihin, doon sa loob ng 3 taon na yon, doon pa lang sa first year na pumunta yung may-ari doon, ibig sabihin dapat nag-expect na siya ng bunga nitong fig tree na to. Pero ang sabi ng may-ari, 3 taon na akong pumaparito, pero wala akong nakikitang bunga. Kaya nagpasya yung may-ari. Ano yung pasya niya? Sinabi niya sa tagapag-alaga, putulin mo na yan at nakakasikip lamang. Gusto ko pong tingnan yung effort nung tagapag-alaga. Kasi ang sabi niya, putulin mo na yan, nakakasikip lamang yan. Pero kung titingnan po natin, yung effort ng tagapag-alaga, hindi po niya siguro marireach nung puno ng igos na siya ay magbunga kung walang ginawa yung tagapag-alaga para tumubo yung puno ng igos. Meron po siyang ginawa. Maaring lahat ng pangangalaga ay ibinigay niya doon sa puno ng igos para siya ay magbunga. Pero sa kalungkutan nga nung may-ari, yung kanyang disappointment na lahat na lang ng bagay ginawa niya pero wala siyang nakitang bunga. At the end, ang sabi nung may-ari, putulin mo na siya
kasi nakakasikip na dun sa vineyard. Ano ang sabi ng tagapag-alaga? Yung tagapag-alaga, sumagot siya. Sandali po muna, sabi niya. Verse 8, ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayin ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Nag-plea yung tagapag-alaga. Meron siyang siguro masakit para sa kanya na putulin yung puno dahil siya yung nag-alaga, siya yung nagbungkal ng lupa, siya yung tumitingin doon sa puno na yon. Ang sabi niya, huwag po muna. Ang sabi niya, bigyan natin siya ng sapat na panahon para siya ay tumubo. Ang sabi ng tagapag-alaga. Lalagyan ko siya ng pataba, bubungkalin ko ulit yung lupa. Kung siya'y magbunga sa taong ito, sabi niya, mabuti. Ngunit kung hindi, ang sabi niya ay putulin na natin. Doon sa puso ng gardener, nung tagapag-alaga, ay nag-express pa rin siya ng kanyang willingness na meron pang pag-asa tong punong ito. Kaya gagawan niya ng paraan para kahit papano makitaan niya ng bunga yung puno ng igos. Binigyan siya ng pagkakataon nung may-ari ng vineyard para gawin niya yung nararapat para dun sa puno para makitaan siya ng bunga. Ano ang ibig sabihin ng talinhagang ito, mga kapatid? Ang ibig pong sabihin, ang parable of the fig tree ay inilalarawan kung gaano katyaga ang Diyos sa bansang Israel at sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Kasi ito po ay tumutukoy sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kaya ko po binanggit kanina na bago sabihin ng Panginoong Yesus, yung pong talinhagang ito ay paulit-ulit niyang binanggit doon sa kanyang mga kausap, sa kanyang mga alagad, yung pong salitang, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinilikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak kayong lahat. Inilalarawan ng parable na ito kung gaano ka-compassionate o katyaga ang Diyos sa atin. Yung pong sinabi niyang, 3 taon na akong pabalik-balik sa lugar na ito, pero wala akong nakitang bunga. Ilang taon po nagministeryo si Jesus sa Jerusalem? 3 taon. Yung 3 taon na pangangaral niya sa maraming mga tao, sumusunod sila sa kanya dahil nabubusog sila, gumagaling sila, at yung iba ay lumalakad sila mula dun sa kanilang kalagayan, sumusunod sila kay Jesus. Subalit, ang marami sa mga religious leader nung time na yon ay hindi nakita yung kanyang ginawa. Kaya, ang Diyos ay inilalarawan niya sa talinhagang ito kung gaano siya katyaga sa mga Jewish people. Na inaasahan niya na ang mga Hudyong ito, ang mga Jewish people ay lalakad sila sa matuwid na daan at inilalarawan din ng talinhagang ito na dapat sana sila yung nagsasabi o nangangaral ng salita ng Diyos sa buong mundo. Kasi sila yung saserdote para sa buong mundo, para dalhin nila ang tao para sa pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Pero bigo ang Diyos na makita yon sa kanila. Yung patient ng Diyos ay
meron pong hangganan. Meron pong katapusan. Kaya nga ang sabi niya doon, putulin mo na siya, nakakasikip na lamang. Pero anong sabi ng gardener? Huwag po muna. Huhukayin ko ulit ang palibot, lalagyan ko ng pataba. Kung mamumunga siya sa taong ito, mabuti. Kung hindi, putulin na natin. Mga kapatid, ang Panginoong Yesus ay binibigyan niya tayo ng pagkakataon, even ang mga Hudyo, hanggang sa panahong ito, para magsisi at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Ako'y naniniwala, sapat yung pangangalaga at pagtuturo na ginawa ng Diyos sa kanyang bayan. Mula pa sa simula nang sila'y tawagin bilang isang bayan, ay sapat yung pagkilos ng Diyos sa kanya. Habang pinag-aaralan natin yung lumang tipan, nakikita natin kung gaano katyaga ang Diyos sa kanila. At na-provide lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya nga, kung pag-aaralan po natin yung journey ng mga Jews sa kanilang buhay, ma-amaze ka kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay nila. And yet, dumarating sila dun sa punto na nagkakasala sila, tinatalikuran nila ang Diyos at nakakalimot sila na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ganon din tayo, mga kapatid. Napakatyaga ng Diyos sa atin at inuunawa niya ang bawat kahinaan na meron tayo. At kung minsan, dinadala niya tayo ng pagsubok, ng karamdaman, ng kasalatan. Manifestation po yan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Why? Sapagkat tinuturuan niya tayo na manumbalik sa Kanya. Tinuturuan niya tayo na sa panahon na kailangan natin ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Kaya huwag po tayong magtataka kung minsan dinadaan tayo ng Diyos sa apoy para lang makita natin at madalisay yung ating pananampalataya sa Kanya. Kasi kung minsan, kapag ang buhay natin masagana, meron tayo ng lahat ng bagay, nakakalimutan na natin ang Diyos. Nakakalimutan natin yung una nating pag-ibig. Kaya kung minsan dumadating dun sa punto na ang Diyos ay dalhan tayo ng pagsubok sa buhay para manumbalik tayo sa Kanya. Pagsisihan natin yung ating mga kasalanan at magbunga tayo ng sagana. Mga kapatid, ang buhay natin at ang panahon na binibigay sa atin ay hindi permanente. May hangganan. Maging yung pasensya ng Diyos ay merong hangganan. Katulad ng parable, putulin mo na. Kasi paulit-ulit eh. Pabalik-balik ako dito, wala akong nakitang bunga, putulin mo na. Pero yung tagapag-alaga, namagitan siya. Teka muna, bago natin putulin, gagawan muna natin ng paraan. At yun yung role ni Christ sa atin sa panahong ito. Kayang gunawin ng Diyos ang mundo sa isang idlap. Naniniwala po ba kayo doon? Kayang gunawin ng Diyos ang mundo sa isang idlap. Pero hindi niya ginagawa. Bakit po? Sapagkat binibigyan niya ang bawat mga tao sa amang bansa, anumang lahi, ay binibigyan niya ng pagkakataon na magsisi, tumalikod sa kasalanan, at manumbalik sa Diyos. Yun yung dahilan. Nag-i-intercede si Christ para sa atin, para kilalanin natin at talikdan yung ating mga kasalanan.
At tayo bilang mga mananampalataya na nagsisikap na mapaunlad yung buhay natin bilang mga Kristiyano ay umaasa ang Diyos sa atin na tayo nagbubunga din. Huwag tayong dumating dun sa puntong puputulin tayo. Kung titingnan po natin yung mundo na ginagalawan natin ngayon, we are in the last days. May mga prophecy na natupad during our time. At merong prophecy na matutupad sa panahon natin. Kagabi, kami ni Ma'am Pen nag-uusap tungkol dun sa Third Temple. Mga kapatid, inihahanda na ngayon yung pagtatayo ng Third Temple. Maging yung, anong tawag doon sa ihahandog bago itayo yung temple, nakahanda na siya. Yung kulay pula na ship, yun na yun. Yung kulay pula na ship, nakahanda na siya. At meron silang dinikline na dalawa no? Dahil nakitaan siya ng balahibo na puti. Kailangan perfect yung criteria nung ihahandog na yon. Nakahanda na po siya, inaalagaan na galing siya sa Amerika. Nasa Israel na siya ngayon. At alam niyo po ba kung anong ginagawa ngayon? Kasi ang gusto nila na yung Dome of the Rock, dun pa rin itatayo yung Third Temple. Ang ginagawa nila ngayon, hinuhukayan nila yung ilalim na yon. Para sinesearch nila ng mga archaeologists yung mga artifacts nung First and Second Temple. Kaya yung ilalim po ng Dome of the Rock na yon ay hukay na. Napapasok na ng mga Hudyo para tignan, lalo na ng mga archaeologists, para tignan yung mga artifacts tungkol sa First and Second Temple. Dahil hanggat maaari, doon itatayo yung Third Temple. Kaya yung Dome of the Rock, may posibilidad, sabi ko nga, maaaring ipahintulot ng Diyos na bumagsak siyang kusa para doon maitayo yung Third Temple. Nakahanda na po lahat. At meron ng grupo ng mga arkitekto na nag-aaral doon sa pagtatayo ng Third Temple. At yung mga Levites, pinag-uusapan din namin kaninang umaga sa devotion namin, yung mga Levites and priests ay inihahanda na rin yung DNA nila dahil sila yung magiging tagapaglingkod dun sa Third Temple. Mga kapatid, yung Third Temple na yan, ang hudyat na malapit nang dumating si Christ. Pag naitayo po yung Third Temple na yan, anong gagawin natin bilang mga mananampalataya? Kung dadanasin natin yung tribulation period, anong gagawin natin? Ang tanging mga gawa natin sa panahong ito, ihanda natin yung sarili natin spiritually. Etong katawan natin ito mawawala. Maaaring dumaan tayo dun sa tribulation period, pero meron tayong pag-asang hinihintay, yung pagre-reign ni Christ kasama tayo. Gusto niyo po bang ma-experience yon, mga kapatid? Pahirap ng pahirap ang mundo. Wala po tayong magagawa dyan. Hindi po natin kayang pigilan yan. Pero ang kailangan natin gawin habang hinihintay po natin yung pagre-reign ni Christ sa atin, masumpungan tayo na patuloy na nagbubunga yung ating pananampalataya. I-desire natin si Christ sa buhay natin, na magtrabaho ang banal na Espiritu sa puso natin para ma-achieve natin yung fruitfulness ng buhay natin. Maliban na gawin natin yung sinabi ni Kristo na talikdan ang ating mga kasalanan, mapapahamak tayong kasama ng hindi mananampalataya kung hindi po natin gagawin ang bagay na yan. Mga kapatid, sa umagang ito,
balikan natin yung sarili natin. Katulad po ba tayo ng parable of the fig tree? Na nakatayo nga tayo pero hindi tayo nagbubunga. Umaasa ang Diyos sa atin na tayo bilang mga mananampalataya ay nasusumpungan, namumunga ng sagana upang sa kanyang muling pagbabalik, tiyak tayo na kasama tayo dun sa kingdom of heaven. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Panginoon, sa umagang ito, wala po kaming magagawa kung hindi mo po kami sasamahan sa aming paglalakbay. Hindi rin po namin kayang mamunga ng sagana kung ang banal na Espiritu ay hindi po kikilos sa aming buhay. Dahil dito, Panginoon, tulungan mo nga po kami. Bilang mga anak mo na lumakad ayon sa iyong tuntunin. Kung kami po ay nagkakasala, turuan mo kaming tumalikod sa aming mga kasalanan. Pagsisihan namin ito upang ang banal na Espiritu ay malayang kumilos sa aming buhay. Tulungan mo din po kami na yung pananampalatayang meron kami ay maibahagi namin ito sa aming pamilya, sa aming kapitbahay, sa kasama namin sa trabaho at sa community na amin pong ginagalawan. Kung paano niyo po kami niligtas, maging paa din po kami at maging bibig kami, Panginoon, upang dalhin ang iyong mensahe sa buhay ng mga taong mapapahamak dahil hindi po kami humakbang at hindi kami nagsalita ng iyong pagmamahal sa kanila. Panginoon, tulungan mo po kami na maibahagi namin ang iyong mensahe sa mga taong wala pa pong pagkakilala sa iyo. Umasa kami, Panginoon, ngayong umaga. Kikilos ka sa aming buhay at tulungan mo kami na maging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.